Said Domingo, pinipili nga lang ba ang pinapansin last game kontra sa Creamline? Hanggang ngayon ba ay affected pa rin si Cedi, kina Tots at Kyle Negrito? Isang maligayang araw sa lahat, isang balita na naman ang ating tatalakayin. Ngunit bago natin yan simulan ay huwag mo munang kalimutan mag-like, share, subscribe, paki-spike na rin ang notification bell para may update ka sa hype ganap ng Pinas. Sa nagtapos na laban ng Creamline Coal Smasher, kung saan ay naiuwi ng CCS ang panalo in a 4-setter game kontra sa Akari Power Chargers. Hindi naman lingid sa ating kaalaman kung gaano ka-popular ang Creamline Coal Smasher dahil na rin sa kanilang mga performances na nagbigay sa kanila into popularity. Dahil nga rito ay hindi na nga bago sa mga tao kung ano-anong issues patungkol sa Creamline Coal Smasher. Sa pag-alis ni Said Domingo papuntang Akari ay kinagulat nga ito ng karamihan. Marami nga ang nagtatanong patungkol sa kung ano ang rason ni Said sa kanyang pag-alis. Nang ipasok na si Cedi sa game ay nagkaroon nga ng ibang aura ang napansin ng manonood. Medyo nagkaroon nga ng ilingan sina Tots Carlos at Said Domingo. Halos di nga ito tumitingin sa isa't isa na siya namang napansin ng mga manonood. Dahil rito ay nagkaroon ng assumption ng mga tao na baka may hindi pa napag-usapan ng dalawa at baka meron pang sakit na nararamdaman si Said Domingo. While on the other side ay medyo jolly nga si Kyle Negrito na siya namang pansin ng karamihan. Maliban rito ay halos kay Tots Carlos din ang batuhan nito ng bola kaya't mukhang may gusto itong patunayan kay Cedi. After the game ay makikita ngang hindi nagkaroon ng handshake ang nasabing players o di kaya kinumusta man lang sana ang isa't isa. Only some of the players of Creamline lang ang nakita nakipag-usap at kinumusta si Said Domingo like Sato, Gumabaw at yan sa iba pa. Kaya't napasabi tuloy ang mga tao na baka pili lang ang gustong makausap ni Said sa panig ng Creamline. Disclaimer lang mga ka-hype, these are just the assumption based on the social media topic at hindi naman natin alam what happened backstage. Maybe we just misinterpret sa kung ano ang nakita natin on court at baka naman iba ang nangyari behind this topic. Let's give them space na lang siguro sa mga bagay-bagay na wala naman tayong kinalaman. But I'll leave this to you mga ka-hype. Muli kung kayo ang tatanungin, ano ba ang napansin mo during the game and after the game? Do you think until now ay may alitan pa ring nagaganap sa dalawang panig? Comment down below. Salamat sa pagtutok mga ka-spike. Sana nag-enjoy ka at sana di ko nasayang oras mo. Kaya don't forget to like and subscribe. Salamat sa suporta.